Yan yung trailer na drinap natin, 1476. Ayan. At ang sabi nung ano shipper dyan sa number 28, which is yan, number 28 na 1476. Tapos itong pipick upin natin is nakikita natin 1462. Yan yung trailer. Ito yung 1462. Pero tataka ako bakit kaya bukas ang reefer niya, oh, naka-on. Pero 1462. Tignan nga natin sa likod, baka mamaya may load naman ito eh. Yung pagdududahan mo pa talaga yung kung ano yung sinabi ng dispatch, kasi baka mamaya binigay pa sa ibang driver o company driver yung load. Hindi naman siguro sila gano'n. Kung mayroon silang seal dito, sa nagbabalik tayo. Dito na tayo sa pipikapan natin at pagdadrapan natin sana ng trailer. Kaso bigla akong tinext ng aking dispatch. Sabi niya sa akin baka daw hindi ako makapick up ngayon kasi hindi nila maluludan daw yung aking trailer na pipikapin. Tapos nung punta ko doon, dinala ko nga ito, di ba sa previous video vlog natin, hinugasan natin, tapos drop dito, tapos pipick up din ako dito, kinausap ako. Sabi nila sa akin yung pick up mo, sabi niya, kung ano yung sinabi sa'yo ng dispatch nyo, sabi niya, nagpadala na ako ng message yung 3 hours ago, yung load hindi available until Monday, sabi sa akin. Wow! Inaasahan ko naman niya. So, bali, ang mangyayari, matitingga tayo hanggang Lunes dito kung sakasakali man hindi ako magbigyan ng load ko. Ngayon, na-confirm ko na talagang wala talaga akong load ngayon. Ngayon ang mangyayari, drop ko ito doon, tapos punta muna ako ng truck stop. Yun ang sabi sa akin kanina ng aking dispatch. Sinabi ko pa nga sa dispatch ko kanina, sir, I really need this one because I've been a lot of payment line up. Sabi ko, di ba pagkakata tayo ng truck at saka ilang araw tayo natinda. Sabi niya, listen, sabi niya sa akin, dispatch ko they may not be loading it. Wala na akong magagawa. So ang mangyayari nila, drop muna natin at ito tayo sa truck stop. Tapos magantay ako ng kung ano man ang sasabihin ng dispatch ko. Yari tayo. Yari, naasahan ko alas 6 dapat ang pick up ko dito eh. Anong oras pa lang naman po? 45 pa lang naman ng hapon. Ay, saklap. Sayang, ganda pa naman ng revenue nito eh. Hanggang Lunes. Kaso nga lang, hanggang Lunes na wala na. Patay na. Yari na tayo hanggang Lunes pa. Pero kung bayaran nila ako layover dito hanggang Lunes, payag na ako. Walang problema sa akin. Malamig, sabi ng shipper dyan, ang reason daw kulang sila ng tao at saka sa sobrang lamig nga, sobrang lamig nga dyan, sobrang lamig nga ngayon, yung machinery nila, yung mga product nila nagkakaroon ng problema. Yari anyway, wala na akong magagawa doon. Wala na tayong magagawa kung ano man yung nangyari. Siguro may reason din siguro si Papa God bakit tayo matitingga. Ganun na lang guys. Ano ba nga magagawa natin kaysa naman mainis, buwisit, bullshit ka, whatever. Wala na tayong magagawa dyan. Kung yun talaga yung shipper na mismo, hindi, wala silang wala silang product na maibigay na magawa maludan So, ano ba yung
sinabi sa akin ng dispatch ko, trailer dapat na pipigkapin ko. Okay, so 1462. Yes! Trailer. Pero tignan ko muna, number 20. Ito daw i-drop ito, number 28. 52 ng Bandaro, number 28. So 1462 yung trailer na pipikapin ko dapat. Asan na ba yung ayan, 1456. Ito yung trailer na dapat nating pipikapin, 1462. Naka-on naman yung reaper nyo. Wow! At titignan ko, baka ino-on lang talaga nila ito kasi gawa nga ng baka hindi mag-start. Tignan natin sa likod. Guys, ayan, na-drop ko na yung trailer na dinala natin dito. Ayan. Okay. So ayan yung trailer na drinap natin, 1476. Ayan. At ang sabi nung shipper dyan sa number 28, which is yan, number 28 na 1476. Tapos itong pipikapin natin is nakikita natin 1462. Yan yung trailer. Ito yung 1462. Pero tataka ako bakit kaya bukas ang reaper niya, oh, naka-on. Pero 1462. Tignan nga natin sa likod, baka mamaya may load naman ito eh. Yung pagdududahan mo pa talaga yung kung ano yung sinabi ng dispatch, kasi baka mamaya binigay pa sa ibang driver o company driver yung load. Hindi naman siguro sila gano'n. Kung mayroon silang shield dito, wala. Walang shield guys, walang shield. Ibig sabihin, inon lang siguro nila. Buksan muna natin. Yes! Wala guys, walang load. Pero naka-turn on lang. Para sa gano'n automatic na yung temperature, kasi malamig guys kasi. Sobra kasing lamig kaya ganyan siguro ang diskarte nila, itinurn on na nila yung reaper, umaandar na kahit walang laman, para sa ganon hindi mamatay. At saka syempre yung temperature na kailangan nila nakasit na, kasi ang lamig satisfied. 28 25 starts up. Let's go guys, tara! Yeah! Tapya. Pamunta tayo sa truck stop guys. Hanggang bukas, tayo mo na kung sasabihin ng dispatch ko. Yes! Let's go sa truck stop. Yes! Guys, kapwa ka-tracker, sinundan ng dalawang pulis. Ano kayang kaso nito? Ingat-ingat guys, baka ayos yan.
Are there any more? Huli ng mga illegal truck driver. Conrad let her go, then walked into the second passenger car. It might not be over yet. But it was. Alright guys, ayan. Good morning. Woo! Okay. Sarap matulog. Pinandar ko na yung truck ko kasi umaga na. Naantay ko nung sasabihin ng ng dispatcher ko, no. Pero may hinahala ako guys na yung customer kasi kausap ko kagabi yung kumpare ko na owner operator sa Steve Livestock. Sabi niya kapag kasi pare sobrang lamig, baka yung mga baboy na kakatayin hindi nakarating sa sa customer gawa nga ng sobrang lamig, hindi nila tinutuloy, or sa pag-travel pa lang namatay na yung mga livestock o yung mga hayop. Pagdating sa customer, hindi na nila yan kinakatay, padiretso basurahan na daw yung mga yun kasi reject na daw yun. Ang lamig kasi guys hindi ng lamig, kaya tuloy siguro yung sinabi niya sa akin, naisip ko tuloy walang baboy nakakatayin, walang nakarating, kaya hindi nila nagawa yung yung aking pangarga. Kaya din yun sa vlog natin kagahapon, drinap ko nandun pa yung isang trailer. Sana pipikapin ko, naka-on na, ready na siguro yun kung meron lang kakatayin, kaso wala. Tapos nag-text sa akin si Mrs. ko, good morning Han, nagbubuhat na ako. Ang schedule ko ng buhat sa umaga, lakad sa hapon. Pinapangasar sabi ko, wag Han, sabi wag kang magbuhat, ay sisiksik ka, sabi ko. Huwag sana ini-itching ko lang yung asawa ko. Maganda mood ng Mrs. ko ngayon kahit ganon. Alam niyo naman kaming mag-asawa, nakikita niyo sa mga vlog ko sa Facebook, sa mga kasunod sa akin sa Facebook. Minsan pag nasa bahay ako, parehas kami nag-exercise. Ganun lang kasimple. Nagkakailan na tayo para magpalakas tayo ng katawan. But anyway, magsasayang muna tayo ng hanin. Ngayong in-start ko na yung truck, time na para magsayang tayo ng kanin. Sayang tayo kanin guys. Ganito lang kadami yung bigas ko guys. bigas ko 100 gram siguro ito na white rice na hindi pa naluluto. Pag naluto na yan, nagiging 300 gram siya. Ayan, 3 beses ako kakain, 100 gram per eating ko. Ganyan lang karami ang kanin ko guys. Paghapon ko lang kakainin ito. Pati yung tubig ko naprusan. Oh. Prusen guys, nakita nyo? Prusen. Start na maprusen. Yan. Alright, ganyan. Tapos maglabas na tayo ng ulamin natin. Ito, manok.
tayo. Lalagay ako ng milk. Alright guys, yan. Baba muna tayo. Punta tayo sa loob ng Walmart. Bibili na lang ako doon ng bagong manok. Para hindi na magalaw yung aking baon. Kasi kapag bibili rin ako. At least nandito na tayo. Hanggat nandito tayo, bibili na lang tayo ng bago na manok. Tapos yun na lang ulamin natin manok na yun. Ang mabaon natin, yun na lang muna. Alright guys. Woo. Yan. So tenga tayo. Pinalitan nila eh. Tingnan natin baka mamay nag-shake naman yung pinalitan nila eh. Kataas pa ng trig-dip oh. Yan. Galaw-galawin din naman natin yung ating ito. Baka mamaya hindi masyadong na-tighten. Okay. Alright. Let's go guys. Woo. Kalamig lang mga idol. Cordapia ang truck natin. Ang hanap buhay. Diyan lang muna. Ang sarap na ng pagkakapipe ko dyan. Okay na yan. Okay. Ito magkano? $5.97 USD guys. Kasi nandito tayo sa US. Ito. Hindi mas malaki. Alright guys, yan. Dito tayo sa truck. Start ulit natin ang truck para magpainit tayo. Kasi kakain tayo. Ulam tayo ng manok. Kanin, kunting kanin, manok. Yan guys. Tapos meron akong broccoli dito. Ayan. Ayan guys, kain tayo. Meron tayong broccoli rin. Importante yung gulay eh. Ayan. Manok. Yes, tara. Kain na tayo. Ito, manok. Yes! Kamay na lang ako. Meron naman akong gloves. Kain. Yes, kain. Wala pa silang update. Wala pang update yung aking dispatch. Pero pretty sure wala na to. Lunis na to. Kumain na lang tayo. Tuloy pa rin ang buhay natin kahit na ganito. Na hindi smooth ang tracking. Ay. Guys, kain tayo. Maraming manok to. By one, Skid Morgan had tried
track down the man. Alright guys, ayan. Buhat na tayo. Nag-idle ako ng truck ng isang oras. Uminit yung truck, samantalahin ko na to para kahit paano mag at least 30 to 45 minutes workout tayo. Today, I'm going to hit my shrug at saka shoulder. Heartbreaking revelation. All the blood, all the death have not brought Rebel back. The emptiness caused by her loss was still inside her. Knowing that he could not return to his life as Conrad Browning while he felt that way, he chose to remain Kid Morgan, a loner riding through the West, issuing in and out of an assortment of dangers. His essential nature, no matter what he called himself, would not allow him to turn his back on people in trouble. It was during one of those adventures that he had run up against Arturo's former employer, an Italian count willing to kill anyone in his way to get what he wanted. Handling with Kid Morgan had not turned out well for the count, and Arturo had wound up without a job when Fortunato died in the New Mexico wasteland known as the Jornada del Muerto. Sabi nga nila, guys, train is smart. Yes! Having developed a liking for Arturo, the kid had sent him to San Francisco, where Conrad's lawyers had no trouble finding a job for him. He had remained in that position until recently. Kid Morgan had resumed drifting until a case of mistaken identity had landed him in New Mexico. Woo! After a series of harrowing adventures, he had escaped and believed he had cleared his name. Being captured by ruthless organizers, Sakit! again, he What? Guys, ayan, babalik tayo. Wala. Update ng aking dispatch. I don't have any news yet. So, basically guys, tingga tayo. So kahapon, Friday kahapon, drop natin yung trailer natin doon. Tapos na-inform ako ng dispatch ko, no, na cancel nga yun. Tapos na-confirm natin doon sa doon sa shipping dyan sa pinagdrapan natin ng trailer. Napipick upin ko sana yung isang trailer. Yun nga, wala nga dahil nga sa tindi ng lamig, tsaka wala silang empleyado, o short daw sila ng empleyado, hindi nakapasok kasi malamig daw. Ewan ko, pero kung ano ko dun, baka walang dumating na na livestock kasi syempre pork kasi ang pangarga ko, syempre baboy. Baka walang dumating na baboy nakakatayin kasi mas sobrang lamig. Ayun, ngayon nandito tayo pa rin guys sa Walmart kung saan ako nagpark kagabi, kanina, hanggang ngayon hindi na ako umalis dito. Sabado ngayon, baka hanggang Lunes na tayo. So Sabado ngayon, Linggo bukas pa, pero at least paano. Ito, nagre-reset na ako rito. Yung oras ko, hindi na ako nagmumove, dito na lang. Pagka sobrang lamig, nag-idle na lang ako. Ganyan. Pero maksa rin kapag ka mag-idle ka guys. Grabe. Naghanap pa ako ng mga outlet dito na pwede kong pagsaksakan ng truck ko, tapos bayaran ko na lang para ma-under ko lang yung back heater ko kaso wala But anyway guys, ayan, akala ko smooth tracking tayo pero wala parang sumablay. Wala naman tayo ibang sisisihin kundi siguro sabihin na lang natin ang weather. Hindi rin naman pwedeng sisihin yung customer kasi nga siyempre kung gusto nilang kumita rin, kailangan nilang gumawa ng product para ma-ship. Ganun lang din naman yan But anyway guys, yan, dito lang ako. Antayin ko na lang ulit ang update bukas. Pakasakaling may miracle, ganun na lang siguro. Kaya for the time being, eto, cellphone, kausap ko misis ko, messenger sa mga anak ko para hindi ako mainip. Minsan nanood ng movies. Ayan. Alright guys, peace lang. But anyway, thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. Salamat sa pag-support sa video vlog ng Lakay Trucker. Kita-kita tayo sa susunod na video vlog natin guys. Peace out. Bye bye for now. Yeah! Lakay Trucker.